Hello, good evening po. I'm Jazz po. Pa-like at subscribe po ha sa channel ko. Good evening po. Natapos ko na din yung 8 session ko na chemotherapy. Natapos siya nung November 6. Super, mas lalong naging panlas. Grabe. Tagal ko hindi nakakain kasi ang sakit lahat ng mga joint ko. Hindi ako makalunok. At saka walang lasa. Nung nakemo ako nung November 6, 7, 8, 9, 10, okay pa siya, nakakakain pa ako. Medyo kahit konti lang nalalasaan mo. Pero pagdating nung mga 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wala talagang lasa at saka ang hirap ko maglakad. Ang daming lumalabas sa mga singit ko, hindi ako makaupo maayos. Parang may mga siya, yung mga sugat na lalabas, talagang toxic talaga siya. Hirap na hirap ako. Grabe talagang hirap. Hindi ako makakain. Minsan ginagawa ko biskwit na lang, yung isang pirasong Skyflex. Di ko nga maubos yung tatlo isa lang Tapos inuman ko lang ng tubig. Kahit yung apple tsaka saging, iba yung lasa. Yung suka nga, ang pait-pait. Di ko maintindihan bakit ganun, mapait ang suka. Pero laban lang. Kahit anong mangyari, try lang. Yun lang naman na kailangan natin is just always pray to God lang na makakayanan. Nung mga nasa 23, medyo nakakakain ka konti, pero medyo okay na rin ang nangyari. Kasi ang next ko naman na follow-up check-up para sa pre-operation is November 25. Pero yung mga sugat ko, naghilom na rin. Hilom na, nakakalakad na ako maayos. Lagi kasi ako nakahiga. Kasi pag upo mo pa lang, ang sakit. Hindi ka talaga makaano. Kasi para siyang yung sugat na may tubig. Yun yung Tapos pag pumutok, ang hapdi. Hindi ko talaga yun. Pero tiis-tiis lang. Nalagpasan naman. Nung November 25, bumalik ako sa PGH para sa pre-operation. Nakausap ko si Doc. Sabi ni Doc, kailangan daw ako patik, yung anesthesiology. Then, inano niya yung mga record ko, like bone scan, 2D echo, ultrasound, lahat ng mga record like ultrasound ng liver, lahat kasi titingnan nila. Yun naman ang ng doktor. After nun, sabi niya okay naman yung record ko. Ngayon pina-schedule niya ako sa Patek nung November 28. Kaya bumalik ulit ako nung sa PGH ng November 28 sa Patek. Medyo marami lang kasi ang naging pasyente dahil November 27 ang naka-schedule dahil holiday. Nagsama-sama noong November 28. Medyo nahalo-halo. Pero okay rin na interview naman din ako ng Patek. Yung ibig sabihin ng Patek is anesthesiology, kung anong gagamitin na anesthesia sa operasyon ko. Nung in-interview na ako ng doktor, pina-check din niya lahat ng mga record ko, tiningnan niya, especially kasi sa heart, yun yung inaano nila. Kung may problema, yun ang i-check nila. Tapos yung mga ultrasound, CT scan, lahat tatanungin niya nila kung talagang kumalat ba. So far, nagpapasalamat ako. Ang lang talaga sa akin, nasa breast ko lang talaga yung yung tumor. Then, sabi ng doktor sa akin ng anesthesiology, balik daw ako sa doktor ko para for admission daw ako, okay na daw. Ang ginawa ko, bumalik ulit ako sa BCC, sa doktor ko, na para may schedule. Pero sabi ng doktor, wala daw available ng first week of December.
ang may available daw second week or third week. Sabi ko, Dok, wag na ipalayo. Kung pwede, second week na lang. Pero hindi pa alam kung anong petsa. Di, syempre, ang ginawa ko, sige Dok, siguraduhin po na tatawagan niyo po ako. Sabi ko sa kanya, tatawagan kita. Pero marami po kaming nakalinya na for pre-operation po. Kasi yung iba, pag sinabing 1 month talaga sila bumabalik. Ang ginawa ko, di umuwi na ako nung 28, pero bumalik ako nung December 1. Makulit kasi ako Bumalik ako ng December 1, Friday. Tapos tinanong ko ulit kay Doc, paano po yun? Sure na ba? Yung pala, medyo groggy na pala nung gabi si Doc nung 28 kasi nagkahalo nga ang pasyente nung 27 saka 28. Medyo madami. Kaya minsan hindi mo na talaga alam kung okay pa si Doc o hindi kasi ang dami talagang pasyente. Tapos sinabi niya doon sa kay Doc Carlo na nag-pre-op sa akin na clear na yan si po, clear na. Basta tatawagan kita. Sige Doc ha, sana naman matawagan mo ako second week. Basta wala problema yun. Ang ginawa ko, umuwi na ako. Tapos sinabi ko doon sa mga ka-classmate ko, sige uwi na ako kasi sabi naman ni Doc second week daw. Sige uwi na ako. Di pag uwi ko nung December 1, uwi na ako, kumain muna ako, tapos biyahe ako. After ko magbiyahe, medyo hindi naman siya kumikirot, hinayaan ko lang. Pero hindi ganun kakain ako ng maraming kanin. Tama lang. Parang ang gagawin mo is parang half rice lang siya. Yun. Tapos gulay. Minsan adobo, karne. Kakain ka pero hindi ganun kadami. Minsan inaanohan ko ng sabaw para at least malasahan lang ba. Kasi so far ngayon, yung panlasa ko bumalik na sa normal. Pero medyo manhid yung kamay ko, manhid yung mga kamay ko, pati paa, manhid. Di ko maintindihan, manhid. After nun, na manhid siya, parang iba-iba ang manhid niya Talaga parang siya. Manhid talaga pa-about ng paa ko tsaka kamay. December 1, then December 2, nagtaka ako ng tanghali, nag-text si Doc. Sabi niya sa akin, for admission na daw ako ng December 3, 8 a.m. sa Ward 10. Sabi ko, ba't ang bilis? Di sinabi ko kagad sa kapatid ko, i-admit na ako December 3. Kailangan, makaprepare na kami. Kaya ang ginawa ko, bumili kami ng kakailanganin namin, tapos nagsimba ako sa St. Clair na sabi ko i-guide po ako, direct po akong kandila para at least gabayan ako sa operasyon ko. Yun kasi ang mangyayari. Then bumili kami ng kailanganin namin kasi hindi ko wala akalain pagdating mo pala doon wala palang unan. Pagdating ko doon sa sa PGH mga around 5 inaga namin kasi syempre kailangan maaga ka rin para at least makaprepare nga. Kumain muna kami ng kapatid ko. Then 7, pumunta na ako dun sa guard. Sabi ko, may text na sa akin yung doktor na admit daw ako sa ward 10. Pinapasok kami dalawa, tapos pumunta ako sa ward 10. Ngayon, pagdating ko sa ward 10, sabi sa akin ng nurse, wala pa daw yung papel ko. Kaya tinext ko ulit si Doc. Doc, wala daw yung papers ko. Sabi niya, okay, antayin mo na lang papunta daw siya. Sige, inantay namin. Siguro mga around 10? 9 muna. Then, after 9, sila ng swero. Kinuhaan ako ng dugo. 4 na tube. Tube na ganyan kaliliit. 4 na dugo. Kailangan daw yun kasi itetest lahat ng mga dugo namin. Then, yun, after niya kinuhaan, daming dugo na kasi mga intern ang kukuha sa'yo ng dugo.
Talagang pinapaawas nila talaga yung dugo. Talagang daming lumabas sa mga dugo sa mga kamay namin. After nun, nakuhaan kami ng dugo. Sinarado nila. Pero hindi pa ako nasweruhan. Sinarado lang nila yung, parang nilak lang nila yung pinaka, ng swero ko. Ah, pagkatapos nun, doon, pumunta na kami sa bed namin, bed 33 po ako. Kasi, yung ward 10 pala yun, bali 40 bed lahat po. Pero, ang luwag niya, maaliwalas. Malaki ang lugar ng ward 10. Ang problema lang, walang unan. Buti na lang may unan kaming dala na maliit. Yun, tapos walang kumot. Bedsheet lang talaga, beddings lang. Tapos buti may dala kami electric fan kasi walang electric fan kasi talaga dun is nakalagay naman sa orientation na libre ang kwarto, libre ang doktor, kasi oriented libre ang mga pangangailangan mo, basta libre lahat ng hospital. Sige, wala kami magagawa, ganun talaga. Pero ang pagkain talaga sa PGH, may lasa siya, masarap siya, hindi siya yung bara-bara lang na pagkain. Talagang talaga ang nila, ang yung talaga sa mga pasyente nila, talagang may mga lasa. Pasalamat din ako na okay naman lahat ng food nila. Tapos yung CR maganda rin, talagang naman, buhos lahat, tubig, maligo ka, kain doon. Yung araw na yon, sinabihan ako ng doktor na operahan nga daw ako alas 9 kasi nga daw pangalawa. Bali, pumasok ka ng 3, kinabukasan operahan ka. Yun yung nila schedule. Di sinabi sa akin pangalawa daw ako operahan. Kaya ready na daw ako. Dapat fasting na daw yun ng 12 midnight, wala na akong inumin, walang kakainin na. Yun ang sabi. Di sige lang. Di ang ginawa ko, kumain muna ako ng kumain. Pagdating ng mga 11:30, wala na, hindi na ako nag-inom na lang ako ng water. Basta pagdating ng 12, hindi na, kasi lahat kasi doon, pag umiinom ka ng tubig, may sukatan, tapos ilalagay mo doon sa monitoring nila. Tapos pag umihi ka, ilalagay mo rin sa monitoring kung anong oras ka umihi, ilan ang ml ang inihi mo, i-record yun. Then kailangan makaligo ka na. Tapos sabi sa akin, dapat maligo na daw ako dahil once na nilagyan na akong swero, mahirapan niya magtanggal ng damit. Kaya nung gabi pa lang, naligo na ako. After naligo, kinabukasan, wala ngang kain, gutom ka talaga, wala ka choice, hindi ka pwede uminom. Dilagyan na ako ng swero. Pag lagay sa akin ng swero, di okay na. Maya maya, mga 9:30, sinundo na ako. Pag once sa sinundo ka doon, magpa-plate ka na ng gown. Pero yung gown na yun yung susutin mo hanggang sa operating room. Kailangan hubarin mo pati underwear, lahat. Kung may postiso ka man o may kwintas ka man o earring, tatanggalin talaga lahat yun. Then after nung nasa operating room na ako, nagtaka ako, linagay nila ako sa black room. Yung pala, anesthesia ang tinusok sa akin dito sa dibdib, sa breast ko. Ang sakit. Basta medyo 4 na injection, tagiliran, inject. After na ma-inject sa akin, pinasok na ako sa operating number 15. Pagpasok sa akin, in-inject na sa akin yung general anesthesia. Ang sakit, sumigaw talaga ako. Pagkasigaw ko, hindi ko na alam, biglang nakatulog na pala ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari na sa akin. Kaya nung nagising ako, siguro nasa recovery room na ako, sabi sa akin, ginising nila ako. Siguro ginising nila ako mga alauna yata. Ginising nila ako. Pero medyo groggy pa ako noon kasi parang malabo pang paningin ko sa kanila.
Then, naka-diaper pala ako. Hirap pala umihi pag naka-diaper. Sabi ko sa nurse. I think nagsabi ako sa nurse, nung nilalamig na ako, sabi ko, nurse, nilalamig na ako. Binigyan niya ako ng kumot. Then, after na magiging okay na ang paningin mo, pero high-tech doon, naka-oxygen ako, tapos yung BP ko, automatic. Every 30 minutes na BP, automatic siya. Then, siguro, nung okay na yung sitwasyon ko, inakyat ako. Nung inakyat ako, 6:30 na pala ng gabi. Tapos sabi sa akin ng nurse, kailangan kumain. Di pagdating ko doon sa taas, ang galing nga ni kuya Sabi ka lang niya sa akin nung tinatransfer niya ako sa yung yung parang cart niya doon sa bed na yun. Huwag ka lang gagalaw, talagang hilain. Hinila lang talaga ako hanggang doon sa bed. Hindi ka mahuhulog talaga. Ang galing nga niya Then after doon, sabi sa akin kumain daw ako. Hindi ako, ang kinain ko lang saging muna, tapos biglang natulog ako. And after ko matulog, medyo ginising ako nung doktor. Tiningnan niya yung na operasyon. Ginanon, gawanon ako sakit kasi parang tiningnan niya talaga Tapos okay pala. Tapos sabi sa akin ng doktor, dapat kumain ka ng marami ha. Kain ka ng marami. Sabi ko, opo dok, kakain po. Tapos maya tinaas na ng kapatid ko yung bed para nakaupo ako. Then kumain ako. Ang gusto ko kainin yung adobo, takas yung yung tortang talong. Yan ang kinain ko. Tapos kada inom ng gamot na pain reliever, kumakain ako. Yun. Tapos binisita ko naman ng ibang doktor, chine-check lagi. Then after checking nila, okay naman, o kumusta ka? Tapos binibigyan nila ako ng gamot ng mga nurse. Then di ako makaihi talaga. Ang tagal ko bago makaihi doon sa diaper. Siguro nakaihi ako mga gabi na. Mga alas 11 na yata. Ay naku, punong-puno. Kasi pag diaper doon, libre din. Umabot ng 500 kilos daw, sabi ng kapatid ko. Sabi ang bigat daw. Wala na, no choice ka talaga. Ayaw pa niya talagang nahihiya pa yata sa diaper. Then kinabukasan, pumunta ulit yung doktor na nag-opera sa akin, tiningnan niya. Tapos sabi niya, okay naman pala, wala naman daw Tapos every mayroon tinatawag na tawag dito? Itong may tinatawag na granada. Dito lumalabas yung galing sa breast mo. Dapat susukatin to every time na magtatapon ka ng mga water na galing sa breast mo. Yun tinatawag na parang granada. Tapos mo yun, i-drain mo, tapos kung anong oras, kasi sa follow-up check-up ko, kailangan tingnan ng doktor kung wala na talaga siyang tubig na nalabas. Kasi sabi ni Doc, importante daw yan, dahil pag wala daw ganyan, lolobo, magkakaroon ng infection sa loob, kasi may ipon yung tubig, hindi may lalabas. Kaya ganun. Tapos yung doktor, tinanggal yung bandage ko sa dibdib. Then after niya magtanggal, nilinis niya, pero nilinis lang niya alcohol. Then tinuruan yung kapatid ko paano maglinis ng sugat. Then binalik ulit niya. Yun lang. Tapos nung araw na yun, na-operan ako nung 4, 5, uwi ka na para magpahinga sa bahay. Yun lang. Kaya ngayon andito ko sa bahay, nagpapahinga, inugasan, pero tinanggal ko na kasi medyo makati yung bandage na siguro pag na lang, pag check up sa ko isusuot na lang. Pero every time itong granada, binabawasan ko yan, kasi sinusulat ko kung ilan yung sukat niya. Kung yari 30, 20, susulat na yun, tapos anong oras. Yun lang po.
Sana po may natutunan po kayo sa akin na sa bawat operasyon. So far, tinanggal talaga yung breast mo. Talaga sabi kasi hindi pwede hindi tanggalin kung buko lang kasi nandun pa rin yung yung nagkaroon ng tumor. Mahirap daw yun, mas kailangan tanggalin. Sana may natutunan po kayo. Kung ano man ang pagsubok, lagi pong dasal, lagi. Kaya nagpapasalamat ako na mabilis ang naging operasyon ko, tsaka yung pagka-recovery ko. Papasalamat ako sa Panginoon, awa ng Diyos, lahat. So far ngayon, medyo nakaka-move naman na ako. Yun na yung sana nasiyahan po kayo sa istorya ko. Maraming salamat. Sa susunod po ulit. Good night.